Pinasok ko ang bahay ng isang mayamang babae para magnakaw ng pera. Pero halos masiraan ako ng ulo sa mansyon niyang parang tambakan ng basura. Bilang isang magnanakaw na may six-pack abs at OC sa kalinisan. Hindi ko napigil ang linisin ang bahay niya buong hapon. Nag-iwan ako ng sulat na nangaasar sa kanya. At kumuha na rin ako ng 1,875 bilang bayad sa pagod. Ang ending, sa isang noodle house, dinakma ako ng mga pulis. Pero hindi lang ako pinatawad ni Bai Ningbing. Pagkatapos noon, araw-araw niya pa akong niyayang lumabas para mamasyal at kumain. Siya palaging nakikipag-agawan para magbayad sa lahat, hanggang sa gabing iyon, matapos uminom ng red wine. Pagkagising ko, doon ko lang nalaman na ako na pala ang kanyang puntirya. Ako si Hikiyang. Ang specialty ko ay ang pagbukas ng mga kandado. Pero hindi sa legal na paraan. Wala akong magawa, mayroon akong sakiting ina sa probinsya. Ang kakarampot kong sahod, kulang pa pambayad sa mga gastusin sa ospital. Kapag gipit na gipit ka na, wala ka nang pakialam sa dangal. Ang target ko ngayon ay yung high-end na condominium sa kanluran ng syudad. Ika-17 palapag, Unit 04. Ang pangalan ng may-ari ay Bai Ningbing. Hindi lang maputi at maganda. Pati pangalan niya, pakinggan mo pa lang, parang pangdiwata na. Minanmanan ko siya ng halos kalahating buwan. Regular ang mga galaw niya. Isang tipikal na 9 to 6 na empleyado. Ang mga ganitong target, malaki ang makukuha pero mababa ang panganib. Paborito ko to, ngayon ang araw ng operasyon. Sinundan ko siya hanggang sa baba ng building. Pinanood ko ang kanyang magandang tindig habang papunta siya sa parking lot. Nagbilang ako sa isip ko ng 10 minuto, para masigurong hindi na siya babalik agad. Saka ko lang ibinaba ang sombrero ko at casual na umakyat. Swabing ipinasok ang gamit ko sa susian. Ilang marahang pihit lang. Click, bumukas ang pinto. Mabilis akong pumasok at isinara agad ang pinto. Isang tuloy-tuloy at malinis na galaw. Tapos, bigla akong sinalubong ng pinaghalong amoy ng takeout. Maasim na amoy ng mga dinalabang damit. At isang kakaibang amoy ng pabango na tumama sa mukha ko. Natigilan ako sa may pasukan. Muntik ko nang isipin na nagkamali ako ng pintong binuksan. Saang basurahan ba ako napasok? Alam kong maraming kabataan ngayon ang magulo sa bahay. Pero yung ganito kagulo. Ako, si Hikiyang, ang dakilang hari sa larangang ito, sa tagal ko nang namamayagpag. Ayun lang ako nakakita ng ganito. Tambak ang mga damit sa sofa. Hindi mo na malaman kung alin ang malinis at alin ang marumi. Sa coffee table, nagpapatong-patong na ang mga takeout box at halos matamba na. May mga tira pa sa loob. Yung iba nga, inaamag na. Sa sahig naman, wala ka man lang matapakan. Mga balat ng chichirya, mga makeup, mga bukas na delivery box. Nagdududa na nga ako kung naglalakad pa ba siya sa loob ng bahay. Baka lumilipad na lang. Punyeta, ito ba talaga ang tirahan ng isang babaeng nagngangalang Ziningbing? Isang napakagandang babae. Nasaan na ang pagkadyosa niya? Kinain na ba ng mabahong hangin dito? Yung kaunti kong profesionalismo, biglang natabunan ng matinding pandidiri. Hindi talaga kaya ng pagkaok ko. Ang ganito kaduming kapaligiran. Biglang kumulo ang dugo ko sa inis. Ang ganda-ganda pa naman ng bahay. Maaliwalas at may klasang disenyo. Paano niya nagawang isang bahay ng baboy to? Sige, panalo ka na. Mamaya na ang pagnanakaw. Kung hindi ko lilinisin ang lugar na to. Eche, wala man lang akong matatapakan para magnakaw. Nakakahiya sa propesyon namin kapag kumalat to. Inilapag ko ang toolbag ko sa may pinto. Itinaas ko ang manggas ko at nagsimula ng magtrabaho. Tuloy-tuloy ang paglilinis ko hanggang alas 4:30 ng hapon. Ako, si Hikiyang. Isang medyo gwapong lalaki. Isang hot na magnanakaw na may six-pack abs dahil sa ilang taong pagtatrabaho. Dito sa mansyon ni Bai Ningbing, tagaktak ang pawis ko. Naging libreng janitor. Naglinis ng basura, nagpunas ng mesa, nagmop ng sahig. Pinaghiwa-hiwalay ko ang mga damit na mukhang mamahalin. Isinabat ang dapat isabit, inayos ang dapat ayusin. Yung mga plato't baso na nakababad sa lababo, malapit ng tubuan ng kabute. Sa banyo, nagkalat at nagkakatumbahan ang mga bote ng makeup sa lababo. Nagmumura na ako habang ginagawa to. Mas nakakapagod to kaysa man loob ng 10 bahay. Nang sa wakas ay matali ko na ang huling supot ng basura. Palubog na ang araw sa labas ng bintana, habang tinitingnan ko ang sala na parang bago na ngayon. Kumikinang sa linis ang sahig. Maayos na at nasa tamang lugar ang lahat ng gamit. Ang tanging amoy na lang sa hangin ay ang banayad na bango ng lemon mula sa panlinis. Napabuntong hininga ako ng malalim. At bigla akong nakaramdam ng isang kakatuwang kasiyahan. Pagod, lintik, pagod na ko. Pumunta ako sa kwarto niya para maghanap ng mga bagay na may halaga. Sa drawer ng bedside table niya, nagkalat ang mga barya at alahas. Kinalkal ko yung cash, hindi gaanong marami. Lahat-lahat, 1,875 piso. Habang hawak ko yung pera, medyo gaman ang pakiramdam ko. Ito na lang ang bayad sa paghihirap ko. Kahit na kulang tong bayad para sa pagod ko. Kumuha ako ng isang maliit na papel. At sinulatan ko siya gamit ang sa tingin ko'y astig na sulat kamay. Ang ganda-ganda pa naman ng bahay mo. Tapos, ginawa mo lang ganito. Kahit akong magnanakaw, hindi ko na may sakmura. Mula nung umalis ka papuntang trabaho, nagsimula na akong maglinis. Ngayon lang ako natapos. Grabe, halos mamatay ako sa pagod. Yung perang nasa drawer, yun na lang ang kabayaran ko. Sa susunod, kung wala ka talagang oras, mag-hire ka ng tagalinis, ha?
Yung sulat na puno ng inis at profesional na pag-aalala. Padabog kong inilapag sa mesita. Hawak ang 1,875 pisong bayad sa pagod ko. Binitbit ko ang tool bag ko, at umalis na sa lugar na to na binuno ko buong araw, pagod na pagod ang isip at katawan. Hila-hila ni Bai Ningbing ang katawan niyang parang babagsak na sa pagod. Hanggang sa makarating siya sa tapat ng pinto niya. Sobrang dami ng trabaho sa opisina ngayon. Pakiramdam niya, sagad na siya. Ang tanging nasa isip niya ngayon ay tanggalin ang high heels niya. At humilata sa bundok ng malalambot niyang damit. Isinaksak niya ang susi sa seradura at pinahihit ito. Click, asterisk, bumukas ang pinto, ang pamilyar na amoy ng pinaghalong tirang take-out. At pabango ay hindi sumalubong sa kanya, taliwas sa inaasahan niya. Sa halip, isang presko at malamig na amoy ng lemon ang sumalubong sa kanya. Natigilan sa ere ang paa ni Zin Ningbing na ihahakbang na sana. Bahay ko ba to? Parang nakuryenteng binawi niya ang kanyang paa. Nagdududa siyang tumingala para tingnan ang numero ng pinto. 17-04, ama naman ito ang lungga ko. Ay, hindi pala, ito ang aking napakaswerteng paraiso. Muli siyang maingat na sumilip sa loob. Agad na nanlaki ang mga mata niya. Ang sahig na dati nilalamon ng kung ano-anong kalat, ngayon ay may kintab na parang bago. Kitang-kita pa nga ang refleksyon ng mukha niyang natulala dahil sa gulat. Ang bundok ng mga damit sa sofa ay bigla na lang naglaho. Lumitaw ang orihinal nitong eleganteng itsura. Yung mesa, Diyos ko, halos makalimutan na niyang transparent pala ang mesa nila. Gawa sa salamin, para siyang turista sa sarili niyang bahay. Dahan-dahan siyang pumasok, halos tumiting kayad. Sa takot na madumihan ang sahig na pamilyar pero parang bago sa paningin niya. Inay ko po, mahina niyang bulalas. Lahat ng abot ng kanyang tingin ay malinis. Nasa tamang ayos ang lahat. Kumari pa siya papasok ng kwarto. Ang mga sapin sa kama na dati parang binagyo sa gulo ay nakalatag ng perpekto. Kahit ang mga lupot ay parang sinadyang idinisenyo. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ang pinto ng aparador. Sa loob, ang mga damit ay pinaghiwa-hiwalay ayon sa kulay at panahon. At nakasabit ng napakaayos, kahit yung mga panty niyang may mga karton. At yung mga may sexy na lace, ay maayos na nakatupi sa kanya-kanyang lagayan. Amoy araw at amoy sabon. Napasinghap siya sabay takip sa mukha. Pakiramdam niya ay may init na umakyat mula sa talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Pagdating niya sa kusina, mas lalo siyang hindi makapaniwala. Ang kalan ay kumikinang sa sobrang linis. Sa sobrang kintab ng range hood, kitang-kita ang refleksyon ng mukha niyang dahil sa pagkagulat. Ay nagmukhang inosente at cute. Nawala na ang bundok ng mga hagasin sa lababo. Malinis na malinis ang dish rack. May bumisita yatang diwata rito. O baka naman yung may crush sa akin sa office ang nagpapapansin. Teka, mali, dalawa lang ang susi. Yung isa, nasakin. Yung isa, nasa. Noong malapit nang sumabog ang utak niya sa pag-iisip, napadako ang tingin niya sa lamesa sa sala na sobrang linis. Isang note ang kapansin-pansin. Nilapitan niya ito at kinuha ang papel. Ang ganda pa ng sulat kamay. Ganito kagandang bahay. Ano bang ginawa mo rito? Kahit ako na magnanakaw, hindi ko na may sakmura. Nagsimula akong maglinis mula noong pumasok ka sa trabaho. Inabot ako ng isang buong araw para matapos. Grabe, pagod na pagod ako. Yung mahigit 1,000 piso sa drawer. Bayad ko na lang yun. Sa susunod, kung talagang wala kang oras, umupa ka ng tagalinis, Magnanakaw. Natauhan si Bai Ningbing at dali-daling tumakbo papasok sa kwarto. Nakabukas ang drawer ng bedside table. At tulad ng inaasahan, wala na nga ang mga nakakalat na pera roon. Isang matinding kaba ang naramdaman niya mula ulo hanggang paa. May pumasok na magnanakaw sa bahay. Pero may siraba sa ulo ang magnanakaw na to. Hindi ninakaw ang mga mamahaling alahas at gamit. Kinuha lang ang cash na wala pang 2,000 piso. Tapos binigyan pa siya ng todo-todong general cleaning. Nag-iwan pa ng note para pangaralan siya. Parang may mali sa mga pangyayari. Naalala niya yung lihim niyang inilagay sa halaman sa sala, na micro camera. Dali-dali niyang kinuha ang cellphone para tingnan. Hinanap niya ang surveillance footage para sa araw na ito. At finorward niya, sa video, isang lalaking matikas ang tindig ang pumasok hindi nagtagal matapos siyang umalis. Madali nitong nabuksan ang pinto. Kinabahan si Bai Ningbing. Ayan na, nakita niyang pagpasok ng lalaki, gaya niya kanina. Halatang natigilan siya, nahagip pa nga ng CCTV ang mukha niya. Sa sandaling iyon ng pagkatulala, isang di maipaliwanag na pagkadismaya. Tapos, isang di kapani-pani walang eksena ang nangyari. Hindi siya agad nagsimulang maghalungkat. Sa halip, tumayo lang siya roon na nakapamaywang na nakatingin sa kanya. Itong lungga ng baboy. Pagkatapos, para siyang may napagdesisyonan. Inilapag niya sa may pinto ang maliit na bag na hawak niya. At pagkatapos noon, nakunan na ng CCTV ang isang paituturing na himala sa larangan ng pag-aayos ng bahay. Nagtapon ng basura, nagpunas ng mesa, nagmop ng sahig, nagayos ng mga damit. Mabilis at malido ang bawat galaw, lalo na nang makita niya sa CCTV, na yung lalaki, kahit nakakunot ang noo, ay maingat pa rin kinukusot. Ang mga damit panloob niyang basta nalang iniwan kung saan-saan, kasama na yung mga lace na underwear. Ang mukha ni Bai Ningbing ay biglang namula hanggang sa kanyang mga tainga. Nakakahiya naman to, pero sa di malamang dahilan, habang pinapanood niya sa screen yung estrangherong lalaki na tagaktak ang pawis. Minsan, nandidiri sa isang maduming parte.
At sa susunod na sandali naman, dahil may nalinis siyang isang tagong sulok, bahagya siyang tatango habang nakatagilid. Hindi niya mapigil ang mapangiti, at mayroon ding kakaibang pakiramdam. Habang seryoso siyang naglilinis, matikas tingnan ang linya ng kanyang mukha mula sa gilid. Bumabakat ang matitigas niyang kalamnan sa bawat galaw, lalo na yung bahagyang sumisilip na abs niya kapag yumuyuko siya. Ano ba tong iniisip ko? Magnanakaw siya. Ang huling eksena sa CCTV ay naka-freeze doon sa sandaling umalis ang lalaki dala ang pera. Habang nakaupo sa sofa at yakap ang cellphone, medyo bumibilis ang tibok ng puso ni Bai Ningbing. Hindi niya mapigilan ang kung ano-anong pumapasok sa isip niya. Isang lalaking gwapo at maangas, at may kakaibang trip sa paglilinis. Ang pumasok sa buhay niya sa ganito kapambihirang paraan. Habang iniisip niya yun, lalo siyang namumula at lalong bumibilis ang tibok ng puso niya. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga siya ng malalim. Sinubukang pakalmayan ang nagwawalang puso at nagiinit na mga pisngi. At pagkatapos, nakapagdesisyon siya. Nanginginig niyang kinuha at in-unlock ang cellphone gamit ang mapuputi at mahahaba niyang mga daliri. Ay bahid ng inis at excitement sa kanyang boses na halos hindi mo mapapansin. Hello, 911. Gusto ko sanang mag-report. Pinasok ang bahay ko ng isang napakakakaibang magnanakaw. Gabi na nang umalis ako sa bahay ni Bai Ningbing. Napadpad ako sa isang lugar na maraming kainan. Dala ang mahigit 1,000, ramdam ko ang bigat sa bulsa ko. Hindi dahil sa bigat ng pera, kundi dahil sa bigat ng loob ko. Sa racket na to, parang nagpagod lang ako sa wala. Kapag kumalat to, siguradong pagtatawanan ako ng mga kakilala ko. Pagod na pagod ang katawan at isip ko, at kalam na rin ang sikmura ko. Nakita ko sa kanto yung pamilyar na kainan ni Mang Chen. Hindi na ako nag-isip pa, pumasok agad ako. Boss, isang malaking bowl ng beef noodles, extra karne at itlog. Inilapag ko ang pera sa mamantikang lamesa. Bakas sa boses ko ang pagod mula sa maghapong trabaho. Pamilyar akong binati ni Mang Chen. O sige, Qianzi, mukhang pagod na pagod ka ngayon, ah. Pabulong lang akong sumagot at humanap ng pwesto sa sulok, at doon ako napaupo sa sobrang pagod. Panang kainan ng amoy ng sabaw ng buto-buto at ng ingay ng ordinaryong buhay. Doon ko lang naramdaman na mula sa lugar ni Bai Ningbing, na parang isang gyera, ay nakabalik na ako sa realidad. Mabilis namang inihain ang pagkain ko. Kinuha ko ang chopsticks at hinalo ito ng kaunti. Hinaypan ko ito, at isusubo ko na sana. Nang bigla, may ilang mga naka-uniformeng pulis ang sumugod sa pwesto ko. Huwag kang gagalaw, pulis. Bago pa man ako makapag-react, biglang pinilipat ang dalawang braso ko sa aking likuran. Isang lag-utok, at agad na isinara ang malamig na pulsa sa mga pulso ko. Nahulog pabalik sa bowl ang noodles na nasa bibig ko na sana. At tumalsik ang ilang patak ng sabaw. Natigilan ng ibang mga customer sa loob. Lahat sila ay sabay-sabay na napatingin sa akin. Biglang nagblanka ang isip ko. Alam ko namang darating ang araw na mahuhuli ako sa trabahong to. Sabi nga nila, walang nagtatagumpay sa masamang paraan. Pero bakit ang bilis naman yata? CCTV to. Oo, siguradong CCTV to. Siguradong may hidden camera sa bahay ni Ningbing. At asterisk na, puro paglilinis lang ang inatupag ko. Paano ko nakalimutan ang pagiging profesional ko? Anong pangalan mo? Tanong sakin ng isang batang pulis na seryoso ang mukha. Hikiyang. Nakayuko lang ako, ramdam ko ang pag-iinit ng mukha ko. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil sa paraan ng pagkakahuli sakin. Sobrang nakakahiya, asterisk na. Ikaw ba ang pumasok kaninang hapon? Sa Lijing Garden Community, Room 1704. Patuloy na tanong ng pulis. Oo, sagot ko. Sigurado akong malinaw ang kuha sa CCTV. Huling-huli sa akto, walang silbi ang pagtanggi. Dalhin na yan. Binitbit ako ng 2 pulis palabas ng noodle shop, at isiniksik sa police car. Mula sa bintana ng sasakyan, nakita ko ang mga taong nagtuturuan sa labas. Pati na ang gulat at nanghihinayang na mukha ni Old Chen. Lagot na. Sa pagkakataong to, lagot na talaga. Akyat bahay, kahit hindi malaki ang halaga. Sapat na to para malintikan ako ng husto. Naghihintay pa naman ng pera si nanay sa ospital. Asterisk na, isa talaga akong inutil. Habang nakaupo sa interrogation room na nakakasilaw ang ilaw, buong katapatan kong ikinwento ang lahat ng nangyari, kasama na kung paano ko sinira ang lock para makapasok, kung paano ako nagulat sa nakita ko sa loob, kung paano di ko napigil ang mag-general cleaning, at kung paano ako kumuha ng 1,875 yuan bilang bayad pagod. Pati na ang pag-iwan ko ng note na minumura siya sa kwartihan niya. Di may pinta ang mukha ng pulis na kumukuha ng salaysay ko. Gustong-gusto niyang tumawa pero pilit niyang pinipigilan. Hikiyang, itong ginawa mo, matatawag ba nating pusang loob na pagtulong sa kapwa habang nagnanakaw? Mapait akong sumagot, Officer, suko na po ako. Makatilang po talaga ang kamay ko. Hindi ko po natiis na ganoon kagara. Yung pera po, hindi ko pa nagagalaw. Nasa bulsa ko lang po. Isasauli ko po ng buo. Kung ano man po ang parusa, tatanggapin ko. Pagkatapos ng proseso, pansamantala akong ikinulong. Habang nakahiga sa matigas na kama at nakatitig sa kisame, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinabukasan ng umaga, habang nagmumuni-muni ako, isang pulis ang dumating at binuksan ang selda. Hikiyang, lumabas ka saglit. Akala ko ay interrogate ako, kaya malungkot akong sumunod palabas.
Pero hindi ko inaasahan. Nasa reception room, bukod sa pulis, ay may nakatayong isang babae. Medyo alanganin ang pakiramdam sa loob ng reception room. Nakayuko ako, pero sa gilid ng aking mata, napansin ko ang isang babaeng may mayanhing tindig. Si Bai Ningbing nakasuot siya ngayon ng isang light blue na dress. Malambot na nakalugay ang buhok niya sa kanyang mga balikat. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa tabi ng isang pulis. Medyo alanganin ang itsura niya. Pero may bahid din ng kaunting pananabik. Ikaw si Hikiyang, tama. Nagsalita ang medyo may edad na pulis. Matapos ang aming investigasyon at beripikasyon, at pakikipag-usap kay Binibining Bai Ningbing, may ilang bagay kaming kailangang ipaliwanag sa'yo. Nabahan ako, naghihintay sa hatol. Una, base sa mga kaugnay na regulasyon dito sa amin, ang pamantayan para magsampa ng kasong kriminal para sa pagnanakaw ay karaniwang nasa 2,000 yuan o higit pa. Huminto sandali ang pulis, tiningnan ako, tapos tiningnan din si Bai Ningbing. Ang cash na kinuha mo, ayon sa kumpirmasyon ni Binibining Bai, ay 1,875 yuan. Hindi nga umabot sa itinakdang halaga. Pagkatapos, medyo lamambat ang tono ng pulis. Tungkol naman kay Binibining Bai Ningbing. Patapos niyang malaman ang buong pangyayari, kusa siyang nagbigay sa amin ng affidavit of desistance. Sinasabi rito na hindi ka na niya hahabulin sa anumang responsibilidad. Nang marinig ko yun, tulala akong napatingin kay Bai Ningbing. Nagkataon namang nakatingin din siya sa akin. Nang magtama ang aming mga mata, parang isang nagulat na USA siyang mabilis na umiwas ng tingin. Ang nakapagtataka pa, biglang namula ang mga pisngi niya.